Malma ang Philippine National Police sa mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulat ni Ryan Lesiques. Alam mo si Marvin, you remind him, hindi nakalista yung mga bigas na binigay ko sa mga pamilya ng polis, pera, enrollment ng mga bata. Hindi nakalista dyan. Mr. President, ang binabanggit po natin dito ay tulong na legal. Huwag kang maniwala dyan kay Marvin. Maniwala ka dyan. Ito ang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kahapon sa isinagawang Quadcom hearing ng Kongreso. Kaugnay sa sinabi ni Marbil na maraming pulis ang napabayaan ni Duterte matapos masangkot sa kanyang war on drugs campaign. Ang PNP pumalag sa sinabi ng dating Pangulo. Kakapatan po ng ating dating Pangulo sa mga kanyang pananalita, but the records will not lie po. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, suportado ng datos ang naging pahayag ni General Marbil kaugnay sa mga pulis na naapektuhan sa kampanya laban sa iligal na droga noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. This is not only the statements of our Chief PNP, this is the records na nandun po sa PNP na ito'y galing sa ating DPRM, sa ating Directorate for Personnel and Records Management, particularly yung mga killed in action, wounded in action. Doon sa mga nakasuhan po naman natin, ang nag-provide ng data po niyan ay DIDM. So, hindi ito biro po itong data po na ito, ma'am. So, hindi po ito pananalita lang ng ating... Giit ni Fajardo, hindi biro ang mahigit 1,000 pulis na naapektuhan ng war on drugs mula July 2016 hanggang June 2022. Mula sa nasabing bilang, mahigit 300 dito ang nasawi. Halos 1,000 naman ang nasaktan habang gumaganap ng kanilang trabaho. Nasa 175 na pulis ang natanggal sa serbisyo at 20 ang nakakulong na. At mahigit 200 ang patuloy na humaharap sa kasong kriminal. Welcome development naman para sa PNP ang pangakong pinansyal na tulong ni dating Pangulong Duterte para sa mga pulis na patuloy na humaharap sa kaso. We would like to extend our appreciation to the former President for initiating yung pagbibigay niya. Sinabi niya na 1 million. This is a welcome development dahil kung matatandaan niyo po, nagbigay po ng kanyang pahayag ang ating Chief PNP na nung nakakaang administrasyon, particularly from 2016 to 2022, ay marami po tayong pulis na talagang humarap sa mga legal challenges. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiques para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.